Good morning! Ayan. Good morning kahit na mainit, di ba? Good morning. Kahapon po galing kami sa Nasugbu. Yung church talaga kasi wala pang ceiling. So talagang pag tumatanghali na, nagdi-DBS na. Parang air fryer, alam niyo yun, no? Mainit, tapos may hangin. So parang gano'n ang feeling. Pero pagtiisan po natin kasi malapit na po mag-snow. Joke lang. Pag tag-ulan naman, lalamig naman. Tsaka pagka magpapasko na. So, ganun po talaga sa Philippines, no? So, syempre, good morning sa ating mga nasa social media, sa ating YouTube channel, tsaka nasa ating Facebook page. Yan, good morning sa inyo lahat na mga nariyan. Baka late na mapanood, good afternoon or good evening na rin. Yan. So, welcome sa CTTP SBC. Tingnan nyo nga po yung katabi ninyo, baka may bago po dyan. Okay. So, kung walang bagong mukha, baka may bagong damit, bagong sapatos. Tingnan nyo. Pakibati nyo sila. Congratulations. Yan. So, bago po tayo magsimula, meron po akong enrolling question na may engage po kayo. Wait lang po, lalapit ko na lang kasi nahihirapan sila, mahina daw ang boses ko. Okay. Meron po akong intro question sa inyo and I hope na maging open po tayo sa ang puso po natin na pag-isipan po natin na mabuti ito, no? Ang tanong, meron ka bang kilalang tao o maraming tao na sinaktan ka ng matindi, nasaktan ka ng matindi? Okay? Nilait ka, minata ka, minaliit ka, sinabihan ka, ang itim-itim mo. Di ba? Ako yan. Inaway ka, no? Pinahiya ka, yung, obvious na nga, sinasabi pa, di ba? Tapos nasaktan ka talaga. Pinaratangan ka na hindi totoo. May ganyan bang mga tao o isang tao na hindi mo makalimutan? O yung pinahirapan ka physically or emotionally? Meron bang ganyan na to the point na pag-uusapan ng panalangin, hindi mo sa kayang ipanalangin, nahihirapan kang ipanalangin, na i-bless siya ni Lord. Yung hindi mo talaga kaya, Lord, kumukontra yung damdamin mo. Pag ipagpipray na, hindi ko talaga kaya. Di ba? Kumukontra yung damdamin mo, yung isip mo, kasi magiging honest ka sa Panginoon. Alam ka naman, pag-pray mo, Lord, kunin mo na siya. Di ba? Lord, parusahan mo siya. Hindi, di ba? Parang hindi pwede, no? O kaya naman to the point, worse, pag-uusapan ng salvation, hindi mo siya kayang ipag-pray na makakilala siya sa Panginoon kasi ayaw mo siyang mapunta ng langit. Meron ba kayong ganyang tao? Kakilala? Nakikita ko yung mga ganun, wala, no? Purihin si Lord. Pero baka meron. No? Baka meron. Kunwari na lang, meron kayong kapitbahay na noong unang panahon pa naman, no? Nagkasagutan kayo dahil sa basura. Di ba? Lumagpas sa'yo yung basura. Sinipa mo, sumabog, nagalit siya. Para mga gano'n. Tapos nagkasagutan na kayo and then hindi na kayo nagpansinan. 30 years na, 40 years na. Hindi na talaga kayo nagkasundo. Naging Kristiyano ka na pero hindi mo mabitawan yung ganong damdamin sa Kanya. O kaya naman, yung asawa mo, di ba? Nambubugbog, di ba? Nagsasabi ng masasakit na salita. Pinahirapan ka talaga physically and emotionally. Even yung spiritual life mo, nahihirapan. Ganyan po ang pag-usapan natin ngayong araw na to. Ready na po ba kayo? Uminit po ba? No? Baka magpaypay po kayo ng mabuti. Okay. So, last Sunday po sinimulan ni Pastor Rina ang preaching natin na live well, lead well. Okay? Kahapon natawa ako sa Nasugbu kasi galing po kami doon. Ang sabi,
Sabi ng isang bata, nung binabasa niyan, ano daw, deep well. Kasi may poso doon sa gilid, deep well. So, live well, lead well. Pinaliwanag po yan ni Pastor Nina na in order na tayo ay makapanguna ng maayos, kailangan ay makapamuhay muna tayo ng maayos. Kung gusto nating maging leader well, mamuhay tayo, live well. Okay, so may tanong po ulit ako sa inyo. Ito, ito talaga required kayo na magtaas ng, ng kamay. Sino sa inyo ang naniniwala na tayong lahat ay leader? Isip muna bago taas kamay. Okay. Kung naniniwala kayo na tayong lahat ay leader, taas kamay. Okay, sige. Sino naman sa inyo hindi naniniwala? Ay, yung iba lang leader, yung iba hindi. Okay, taas kamay. Naiintindihan ko yung mga hindi nagtaas ng kamay kasi ganyan din naman ako minsan. Di ba? Hindi ko talaga alam ang sagot eh. O kaya nahihiya akong sumagot. Baka magkamali, di ba? Imagine mo, nagkamali si pastor. Ay, mali pala si pastor. Ayun. So minsan, ganun talaga. Pero, ang katotohanan po niyan, paparealize ko po sa inyo, lahat po tayo ay leader. Okay? Maaring sa paningin ninyo ngayon ay hindi pa kayo leader. Pero ang katotohanan nun, magli-lead at magli-lead talaga tayo. Amen ba dyan? Example, kung hindi pa kayo maki-amen. Kung kayo ay may mga kapatid at kayo ay panganay, di ba, leader kayo ng mga kapatid ninyo? Nililid nyo sila, sinuturuan nyo sila kasi yun yung mga qualities ng leadership eh. Magtuturo ka, magtitrain ka sa kanila. Leader yon. Pag ikaw ay nagkaanak na, okay, huwag ko na sasabihin nyo, pag ikaw may asawa na, nililid mo yung asawa mo. Kasi kung babae ka, huwag mo ilid, di ba? Okay? Kung lalaki ka, pwede, no? Parang ganon sa ating culture. Pag may anak ka, yung mga anak mo, nililid mo. Tama? Tinuturuan mo sila, kinu-coach mo sila. Ano pa? Pag ikaw ay na-promote sa trabaho, supervisor ka na, dinilid mo yung group mo. Sa negosyo, pag ikaw ay nakakataasa sa kanila, tinuturuan mo sila, tinitrain mo sila. So that's leadership. Ito pa, mas malalim. Kapag tayo ay sinabihan na mag-evangelize tayo ay mag-evangelize, di ba? Naglilid tayo ng tao patungo sa Diyos. That's leadership. Kapag tayo ay D-group leader, leadership yon, nililid mo, dinidisciple mo sila. Di ba? So, nag-a-agree ba kayo? Ngayon, tanong ko ulit. Amen na lang, huwag natataas kamay. Sino sa inyo ang naniniwala na tayong lahat ay leader? Amen ba? Amen. So, yun po. Kaya naman, para daw tayo ay talagang mag-lead well, kailangan tayo mamuhay well. Okay? Yun po yung ating topic ngayon. So, ang topic po natin ngayon, it's not about developing your skills, your talents. Okay? Hindi po maka-accumulate ng maraming alam sa buhay. Ang pag-uusapan po talaga natin ngayon is the character and the behavior ng mga mananampalataya. Okay? So, ang series po natin nito ay related o connected, lahat ng ito, sa finishing the Great Commission in every generation. Yun po talaga yung ating tema ngayong buong taon na to and maybe sa mga susunod pang taon. Kaya po hinahanda talaga tayo ng Panginoon lahat, even yung ating character, ihahanda po talaga tayo ng Panginoon. Kaya naman itong Book of Timothy o yung epistle o yung letter to Timothy ni Apostle Paul, napakaganda pong pag-usapan. At nung nakaraan nga po ay sinimulan na nga po ni Pastora Nina yung preaching. Di ba? Pinakilala niya sino ba si Apostle Paul, no? So ngayon naman, titingnan naman po natin ang 1 Timothy chapter 2, verses 1 to 7. So, by background po ulit, imagine po ninyo, no? Si Apostle Paul nakakulong. Tapos, habang nakakulong siya, nag-i-instruct siya kay Timothy kung paano niya pangungunahan ang church sa Ephesus. So imagine po niyo, siguro mga 70 years old si Paul,
batang-bata, siguro 20s ni Timothy. By the way, si Timothy ay spiritual son ni Paul. At si Paul naman ay spiritual father ni Timothy. So, mentor-mentee sila at batang-bata po siyang inassign para maging pastor sa Ephesus Church. Okay? So, yun po. At ang purpose po ng sulat ni Paul kay Timothy, and by the way, ito pong sulat ay personal na naka-address kay Timothy, pero it was intended to be read. Babasahin po yan sa buong church na katulad po nito sa harapan. So, ibig sabihin, hindi lang po ito kay Timothy, sa buong church. So, sa atin po, kasama na po tayo. Kasi we are part of the church. So, sa atin din po ang mensahe po na ito. Ang purpose ng sulat ay magbigay ng guidance and instruction sa mga issues patungkol sa false teachings. Mamaya po mayroon tayong titingnan ng mga false teachings na naandun sa church, within the church. Godlessness, church leadership, paano pumili ng leader na itatalaga sa mga tungkulin, worship, actually pag-uusapan po natin ay part ng worship, at conduct, paano tayo magbibehave bilang mga Kristiyano, paano natin ang behavior natin sa bawat isa at sa labas. Okay? So yun po ang dinidiscuss po ng letter ni Apostle Paul kay Timothy. So 1 Timothy 2:1-7, basahin po natin. So NIV po ang gagamitin ko. Kung meron po kayong mga Bible na Tagalog or mga apps po, pwede nyo pong sundan. Pero babasahin ko na po in NIV version. Sabi po dito, I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. This is good and pleases God, our Savior, who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and mankind, the man, Jesus Christ, or Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all people. This has now been witnessed to at the proper time. And for this purpose, I was appointed a herald and an apostle. I am telling you the truth. I am not lying. And a true and faithful teacher of the Gentiles. Manalangin po muna tayo. Maraming salamat po, aming Diyos Ama. Panginoon, salamat sa iyong presensya. Panginoon, na-enjoy namin ang presence mo, Lord, kanina during our worship singing, Panginoon. Sinasamba ka namin, Panginoon. Salamat, Lord, sa opportunities, Panginoon, na katulad nito na we gather together as a family, as a church, Panginoon, bilang mga followers ni Christ. Panginoon, salamat, Lord, sa kaligtasan. Salamat po, Lord, sa opportunity na meron kaming fellowship, Panginoon, nadidisciple kami, Panginoon, umaangat ang aming spiritual life, Panginoon, at nadadamay, Panginoon, ang buong buhay namin kahit na, Lord, nasa labas, Lord, ng church. Maraming salamat po, Lord. Gamitin mo ang iyong mga salita, Panginoon, ngayon. Hayaan mo na maging malinaw ang iyong mensahe, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na mabukas ang aming mga puso't isipan. Ikaw, Banal na Espiritu, ang siyang magbukas ng aming mga puso, Panginoon, para, Lord, talagang maintindihan namin ang totoong meaning ng iyong mga salita, Panginoon. Tumimo ito sa aming mga kalooban, Panginoon, at magawa namin ito, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, itago mo ako, Lord, ang inyong lingkod sa inyong likuran, Panginoon, upang ikaw ang siyang makita, Panginoon. Ikaw ang maluwalhati, Panginoon. At dalangin namin ang katagumpayan, Panginoon, ipagkaloob mo, Panginoon, ngayon pa lamang. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang title po ng message po natin ngayon ay The Primary Importance of Prayer. Sabihin nyo nga, prayer. Parang common na no, yung title, no, The Primary Importance of Prayer. Pero dito po, meron tayong i-emphasize. Okay? Sa passage pong ito na 1 Timothy 2:1-7, meron po tayong 4 na keywords na makikita, na binanggit ni Apostle Paul. Ano yon? Una ay yung prayer. Okay? Prayer. Pangalawa, salvation. Pangatlo, mediator. And pang-apat,
herald. Okay? Yung sa prayer tsaka salvation, parang, naiintindihan ko na yan. Yung mediator, medyo parang medyo malabo pang meaning sa akin yan. Yung herald, alam ko may na-imagine kayo, Herald Anderson. Hindi po yon herald. Meron pa, napakanta yung isip niya, ha? Hark the herald. Okay, mamaya, titingnan natin, ano nga ba talaga yung meaning ng herald, okay? So, isa-isahin na po natin. So, ang unang point ay tungkol sa panalangin, okay? Basahin po muna natin ang verse, 1 Timothy 2:1 and 2. Sabi po dyan, I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings and all those in authority, that they may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. Number 1 na point tungkol sa panalangin, it is important to pray for all people. Napakahalaga pala na mag-pray o ipag-pray ang lahat ng tao. Medyo himay-himayin po natin ito, no? Dito po, sa sulat ni Apostle Paul, meron pong mga binanggit na apat na klase ng panalangin. Do sa buong scriptures, buong Biblia ay marami pa tayong makikita na klase pa ng pananalangin. Pero dito si Apostle Paul, ito yung apat na in-emphasize niya. Ano-ano ito? Petition. Okay? Prayer of petition. Ang ibig sabihin ng petition, requesting or asking for something from the Lord. Pag may hinihingi tayo sa Panginoon, personal o papunta sa atin, ang tawag po dyan ay petition. Kunwari, Lord, bigyan mo ako ng pagpapala, Lord. Pagalingin mo ako, Lord. Petition niya, Lord, kotse, kulay red. Hindi yun petition. Ano ba yun? Luho ba yun? Ganon, yung needs natin, okay? Pag inaas natin sa Panginoon, petition po ang tawag dyan, okay? Pangalawa, prayers. Prayer na nga lahat to eh. Bakit may nakahiwalay pa na kama, prayer? Pag tinignan niyo po sa Greek po itong pagkakasunod-sunod, hawig-hawig naman ito lahat. May konting-konti lang na mga pagitan na pagkakaiba, okay? So, ang prayers po dito na binanggit, generally, all kinds of prayers. Example, pag tumanggap ka kay Lord, prayer of repentance and acceptance. Di ba? Pag nag-worship ka kay Lord, adoration, prayer of adoration. Ano pa? Pag ikaw ay may i-dedicate na isang bagay sa Panginoon, o anak mo i-dedicate, prayer of dedication. At marami pang iba, lahat ng mission. Hindi, basta prayer lang, okay? So lahat po yun, nasa sakop yun, okay, ng prayers na ito. So, pinanggit din ni Paul yun. Pangatlo, intercession. Ito makikita natin pagkakaiba. Ang petition, humihingi ka kay Lord para sa'yo. Ang intercession, humihingi ka kay Lord in behalf of others. Hindi papunta sa'yo. Lord, pagpalain mo si ganyan. Lord, pagalingin mo si ganyan. Lord, masolve nawa yung problema ni ganyan. Ang tawag na doon ay intercession. Okay? Nagets? Mahalaga yung tatlong yun, ha? And then finally, sinabi ni Paul dito, thanksgiving. Pag ikaw ay nagpapasalamat sa Panginoon, sinasabi mo sa Kanya, prayer of thanksgiving yon. You know what? Magpapasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng natanggap natin mula sa Kanya. Pero meron pa tayong mga hindi natatanggap sa Kanya, di ba? Mga unanswered prayers. Hindi pa natin nakakamit. Pwede na tayo magpasalamat. Prayer of thanksgiving din yun, in advance. Okay? So, lahat ng yon ay emphasize ni Apostle Paul. So, ini-encourage ni Paul ang mga believers para ipanalangin ang lahat ng tao. So, imagine niyo, lahat ito, prayers na to, gagamitin natin, ipanalangin natin ang lahat ng tao. Sandali, parang mahirap yata yung lahat ng tao. No? Diba? Dito nga lang sa church, hindi natin kaya ipanalangin isa-isa, di ba? Lahat, no? Di ba? Lahat pa, as in lahat. Kasama na yung labas ng church. Makakatrabaho, lahat. Nakakasalubong mo, barangay, Pilipinas, lahat, di ba? So, ano ang meaning dito ni Apostle Paul ng all people? Ang ibig sabihin po ng all people dito ay lahat ng uri
ng tao. Okay, nagets nyo na. Kasama na po dito yung mayaman, mahirap, may pinag-aralan, alipin, mga bossing noon, may-ari ng mga negosyo noon, kalakal, di ba? Babae, lalaki, bata, matanda, di ba? Mababait na tao, mga hindi mababait, di ba? No? May mga ganyan. Kasama na po lahat yan. O sa gobyerno, may mga korap, di ba? Ipapag-pray din natin yon. May mga binoto tayo dati, di ba? Lahat yun, ipapanalangin natin. Yung masasamang tao sa kulungan. All people, kasama po lahat yon. Yon ang instruction ni Apostle Paul. Ipanalangin ang lahat ng tao. Pero, may special mention, di ba? Pansinin nyo? May special mention, kings and all those in authorities. Pray for them. Ang kings and all those in authorities. May mga posisyon sa pamahalaan, ipanalangin daw. Remember na during those times, persecution ay laganap. Pinipersecute na ang mga nananampalataya kay Jesus. In fact, yung nagsusulat mismo nito, si Apostle Paul, pinersecute siya dahil sa pag-share niya ng gospel, pag-share niya na may Messiah, may salvation through Christ, na si Kristo ay namatay para iligtas tayong lahat ng mga tao. Ayaw yon ng pamahalaan, ng government noon. Kaya siya nakakulong. Hindi ko alam kung may hagupit ba siya na nakamtan. Tapos, nagsusulat siya sa loob ng kulungan, sinasabi niya sa church ng Ephesus, kay Timothy, ipanalangin niyo ang mga taong nagpapahirap sa inyo. Ang hirap. Ang hirap lunukin, di ba? Ang hirap talaga. Especially pag naandun ka sa kalagayang yun. Napakahirap. Pero yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. So, sino-sino ang kings and all those in authorities during that time? So, during that time, ang Israel wala ng hari. Tapos na ang lineage ng mga Herodes. Kasi si Herodes hindi naman lineage ni di ba? Ni King David Si Jesus ang lineage, lahi. Pero Herodes wala na. So wala nang kinikilalang local na hari ang Israel dahil sila ay nasakop ng Roman Empire. So ibig sabihin, ang authorities noon ay Roman Empire. Okay? The known world noon ay Roman Empire. Hindi lang Israel ang sakop nila, buong mundo na alam nilang mundo noon. Okay? Kasi hindi po naisulat ang mga details po. So, ang emperor noon, tinignan ko sino ba yung emperor sa panahon ni Apostle Paul? Ang dami. Ang dami pala. Nagpalit-palitan na sila, pero si Paul hindi napalitan. Kaya nga, ang tanda na ni Paul, 70 years old na siya. Imagine nyo, no? Di ba, yung kapatid natin na nakulong buti na lang hindi siya nag-overnight. Di ba? Ilang taon na ba siya? 60 plus, di ba? Ito 70, si Apostle Paul. Tapos, ang nagpakulong sa kanya, yung emperor mismo. Siyempre, mga governor, mga council, pinakulong siya dahil nga sa pagpipreach na ng gospel ng kaligtasan ng Panginoong Jesus. So, tinuturo niya na ipanalangin even the emperor, even the mga governors noon, mga sundalo, mga gwardiya sibil noon, ipanalangin niyo sila. Grabe, no? So, makikita po natin ang purpose. Pero may tanong po muna ako sa inyo. Kaya mo bang ipanalangin ang mga tao nagpapahirap sa'yo? Kaya mo ba? Ayan po. So may kapitbahay ka ba na hindi mo nakasundo noon, inaway ka dati, hindi na kayo nagbati, o kaya naman, iniwan ka ng boyfriend o girlfriend mo, pinagpalit ka, di ba? O kaya naman,
Napangasawa mo, ang bait noon, ngayon pala nambubugbog, pinahirapan ka physically. Kaya mo ba silang ipanalangin? Ang hirap ipanalangin, di ba? Ito pa, government natin, no? Sa simula, okay. Tapos, meron kang mga decision making sila na hindi mo gusto. Tapos, ayaw mo na sa kanila. Di ba? Kasi parang feeling mo, mali. Hindi tama. Di ba? Ano yung mga reklamo natin? Traffic na sa Pilipinas, di ba? Nasugbo nga, papunta, 2 oras. Pag pauwi, 3 oras na. Kasi sobrang traffic na. Probinsya na yung Tagaytay, di ba? Yung Nasugbo, pero traffic pa rin. So, di ba, ang dami nating irereklamo, di ba, sa gobyerno, no? Kung nakikita nyo dyan sa C5, sa water fund, di ba, may nakabitin na parang tulay. Para saan kaya yun? Kailan kayo matatapos yun, di ba? Di ba, parang, di ba, Tapos, kasi yung natin, city natin, presidente natin, lahat, di ba? Tayo sa kanila, sama na ng loob natin sa kanila. Tapos, ipagpipray natin sila. Baka ang lumabas, Lord, parusahan mo sila, Lord. Ganon yung di ba? Ganon yung, maipapanalangin natin, no? Dahil sa sama ng loob, no? Pero, medyo mababaw yun, no? Pero, kung ikaw ay talagang physically, binugbog ka, no? O kaya na lang yung pinagsabihan ka ng masama na hindi totoo. Diba, no? Tapos ipagpipray mo sila. So, I pray na magawa po talaga natin yan. Ang sinasabi ng Biblia. Ang sabi po ng Matthew 5:44, si Jesus po mismo nagsabi nito, love your enemies and pray for those who persecute you. Alam ni Apostle Paul ang tinuro ni Jesus. Kaya sinasabi niya lang din po ito. Wala po siyang bagong itinuturo. In-expand pa ni Jesus to sa Luke 6:27-28. Hindi lang ipag-pray. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. And pray for those who abuse you. No? At yung nagtuturong ipanalangin ang nagpapahirap sa kanila, si Apostle Paul mismo ay pinahirapan during that time. So may dalawang purpose po tayo na makikita kung bakit ipapanalangin sila, no? Ang unang purpose ay para magkaroon ang mga Kristiyano ng kapayapaan at katahimikan ng buhay noon. Aba, tama naman, di ba? Sabi po dyan, for kings and all those in authority, pray for them that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. Tama. Kaya ipanalangin sila na magkaroon sila ng righteous decision making, na maging righteous sila, magkaroon sila ng takot sa Diyos, na gumawa sila ng tama. Kasi pag gumawa sila ng tama, magiging maayos ang pamumuhay. Even ng mga Christians. Tama, no? Umaasa kasi si Paul na ganun. Tumutugon ang Panginoon sa mga panalangin. Di ba, no? So, ang gandang purpose. Yun ang unang purpose, no? Para ipanalangin ang nasa pamahalaan para magkaroon tayo ng peaceful and quiet lives. Okay? Pero hindi po nagtatapos doon. Okay? May kasunod pa po yun. Ano pa? Tinuturuan ng church noon na igalang at mag-submit sa authority. Pag pinag-pray mo sila, nag-humble down ka talaga sa Panginoon. Kasi hindi ka naman pwedeng mag-pray na parang hypocrite ka, di ba, ng Pharisees. Di ba? Lord, hindi ako katulad nila. Hindi naman tinatanggap ng Panginoon ng ganung panalangin, di ba? So kung may sama tayo ng loob, di ba? Sabi sa Biblia, pag may sama ka ng loob at nag-worship ka, may sama ka ng loob sa iba, yung offering mo, iwan mo na raw muna, makipagkasundo ka sa kinasamaan mo ng loob, and then pag magkasundo na kayo, saka mo na lang ituloy. Anong mas mahalaga? Ang pagsama, pag-offer mo sa Panginoon o yung pakikipagkasundo mo? Yun ang tinuturo ni Apostle Paul. Mag-humble down, igalang sila, at mag-submit sa kanilang authority.
Kaso ka, mahirap, di ba? Mali nga yung ginagawa nila, tapos magsasubmit ka. Yun ang feeling natin, di ba? Pero si Lord kasi ang naglalagay ng lahat. Pag hindi ka magsasubmit, parang sinasabi mong, mali si Lord sa paglalagay sa kanila. Di ba? Kaya hindi si Lord nagkakamali, di ba? Hindi tugma sa prinsipyo ng Bible patungkol sa Diyos, di ba? Meron po akong nakitang maganda, no? Nakita niyo po yung post ni Cap. Nakita niyo? The former Cap and the present Cap, magkatabi, nagpicture sila, nakasmile sila pareho. Hindi ko po tinitingnan na politics po yun. Kasi si Cap to eh. Malalim po sa Panginoon, di ba? Ang caption ni Cap ay literal na totoong isang araw lang ang eleksyon. Malalim, di ko ba, no? Ibig sabihin, nakaget over na. Peace na, di ba? Magpagkasundo ka, tahimik na ang buhay. Di ba? Move on. Si Cap ngayon, di ba? Maganda na ulit yung kanyang ginagawa sa kanyang career. Di ba? Nagpapatuloy po siya. Imagine mo na lang kung sumali tayo doon, di ba? Galit na galit ka dati. Ano yan, ganito ganyan. Ikaw pa yung nanguna, di ba? Tapos nung natalo si Cap, di ba? Sama-sama ng loob mo. Si Cap tapos na. Tayo hindi pa tapos. Di ba? Na-manage na ni Lord si Cap. Baka pinapanalangin niya na si present Cap natin na makakilala sa Panginoon. Pero tayo, mga third party tayo, pero, di ba, tayo pa yung nahihirapan, no? So, yun po ang sabi ng Biblia. So, pangalawang keyword. Okay? Ano yung unang keyword? Prayer. It is really very important to pray for all people. Pangalawa, it's about salvation. Sabihin nyo, salvation. Okay. Why pray for all people, especially for rulers and people in authority? Because, number 2, God's desire for everyone is to be saved. Nakalagay po yan dyan. Sabi ni Paul, pag pinag-pray nyo, yung mga kings and authorities ninyo, this is good and pleases God, our Savior, who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. So, hindi lang po sila dapat manalangin ng petition. Sila din dapat ay manalangin ng, intercession. Mag-intercede. Kasi minsan, ang panalangin natin, di ba, hingi lang tayo ng hingi kay Lord. Hindi natin pinagpipray yung iba. Di ba? So, yun po ang sinasabi dito. Yung mananalangin ka sa kanila para magkaroon ka ng kapayapaan sa buhay, parang personal pa rin yun, di ba? Pero ito na, para makakilala sila sa Panginoon kasi ang gusto ng Diyos, lahat ng tao ay makakilala sa Panginoong Jesus. God's desire for everyone is to be saved. Kapag ipapanalangin natin sila, sino daw ang nalulugod? Ang Diyos. Okay? Ang goal natin bilang mananampalataya ay bigyan ng kaluguran sa buhay natin ang Diyos. Tama? Gusto natin i-honor ng Panginoon. Tama? Kaya tayo gumagawa ng mabuti. Di ba? Hindi yun nakakapagligtas sa atin. Pero to honor God, nung tayo ay tumanggap na sa Panginoon, nakakilala na, to honor God, gumagawa na tayo ng mabuti sa iba. At that pleases God. Gusto ng Panginoon yun. So, nalulugod ng Diyos kapag ipinapanalangin natin ang lahat na maligtas. Kahit na ang mga kaaway natin, kahit na ang mga taong ayaw natin. Yan ang gusto ni Lord na attitude sa atin. O ngayon, tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, pinapatawad na kita. Kasi meron din mga hindi mo alam, sumama pa lang loob niya kasi may nasabi kang something na sa culture niya, o sa pagkaintindi niya, iba. O kaya yung dating mo, di ba? Dating mo, parang siga ka, o kaya parang inuutusan mo. Hindi ka nagpi-please, di ba?
Hindi ka nagpo, nagalit siya. So, minsan hindi mo alam. So, magandang nagsosorry ka pa rin. Sorry, I love you. Merong ganyan eh. So, yan po ang gusto ni Lord sa atin. Kasi God's desire is for everyone to be saved. Pangatlo, na keyword. Ano yung unang keyword? Prayer. And then, salvation. Pangatlo, mediator. Okay? Ano ang mediator? Sabi sa verse 5 and 6, "For there is one God and one mediator between God and mankind, the man, Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all people." This is now been witnessed to at the proper time. Ang ibig sabihin po ng mediator ay tagapamagitan. Example nyo na lang, yung tulay. Okay? Nakatawid na po ba kayo sa tulay? Naglakad na kayo sa ibabaw ng tulay? Pagka naglakad po kayo sa San Juanico Bridge, gumaganon. Pag nakatayo kayo doon, gumaganon siya. Kasi nga, pag sumadaan yung mga sasakyan, gumaganon yung tulay. Okay? Parang sumusunod din po siya. Parang tulay, ang mediator between God and man. Si Jesus ang mediator between man and God. Wala pong iba. Yung kinamulatan po nating religion sa Philippines, may kinikilala silang mediator, kaya nagpipray muna sila doon, di ba? Ganito, mahal na, hindi ko masabi. Pwede po bang pakipray kami kay Jesus? Kasi ganito po, ganito, ganyan. Mediator, may dinadaanan pa. Pero tayo, dahil namatay sa atin, namatay si Kristo para sa atin, diretso na tayo sa Diyos na nakikipag-usap kasi mediator natin si Jesus. Kaya pag nagpipray tayo, ang sinasabi natin sa huli ay, bukod sa amen, in Jesus' name, amen. Di ba? Dinadaan natin. Kasi lahat ng yun ay dinidinig ng Diyos dahil sa Panginoong Jesus. Amen? So siya ang mediator. Bakit naman binanggit dito? Panalangin kanina, salvation, tapos mediator ng pinag-usapan. Okay. John 14:6, sabi po dito, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Si Jesus ang nagsabi nito na, "I am the way." Sabihin, siya lang talaga ang tagapamagitan sa mga tao at sa Diyos. Alam niyo po ba kung bakit binanggit ito ni Apostle Paul? No? May dalawang klase kasi ng Jews sa church ng Ephesus na binanggit sa Acts 6. Okay? Ang una na Hudyo, klase ng uri ng Hudyo ay Hebraic Jews. Sabihin nyo, Hebraic. Hebraic Jews. Ito yung mga pure Jews. Okay? Parang concentrate. Iba yung Jews na yon. Pure Jews, sila yung mga pure na Hudyo na pinangahawakan pa rin nila ay yung Shema. Alam niyo yung Shema? Deuteronomy. Di ba? Yung Hear, O Israel, the Lord our God is one God, the Lord is one. Di ba? Isa lang ang Diyos. Kaya, di ba, binanggit doon, for there is one God. So, ang kausap niya pala doon ay mga Hebraic Jews. For there is one God. Ito. Alam niyo po bang meron pang isang klase ng Hebrews, ng Jews pala. Hebraic Jews, pangalawa, Hellenistic Jews. May na-imagine na naman kayo. Asawa ni Tito Sen, Helen. Asawa ni Charlie, Helen. Hellenistic Jews. Okay? Sino naman sila? Sila naman yung pure Jews din sila, pero naka-adapt na sila sa pamumuhay ng mga Greeks and Romans. Kasi nakikisalamuha sila. So na-adapt nila yung culture, nakukuha nila. Di kayo nga di ba? Pag tumira kayo sa Visayas, na-adapt nyo yung Visayas. Pag uwi nyo sa Manila, may punton na kayo, di ba? Di ba? May ganon. Naalala ko si Ate Tin noon dahil, di ba, si Simoy ay, di ba, taga Mindanao. So, nung mag-asawa sila, napansin namin si Ate Tin, iba yung yung punto ni Ate Tin. Parang ganon, kasi lagi sila magkasama. Sabi pa ni hindi ko alam kung si John Maxwell ba nagsabi, you are the average of the 5 person you are always with. Pag lagi mo kasama ang mga taong yun, nakokopya mo sila, nagkakakopyahan kayo. So, ganon ang Hellenistic Jews. Dahil sila exposed sa Greeks and Romans, nakokopya nila even yung paniniwala nila.
Alam niyo ba, ang paniniwala ng Romans at Greeks, maraming gods. Maliliit na G, gods. Maraming Diyos. Okay? So, kaya niya sinabi doon, and there is one mediator between God and man. One God, one mediator. Kasi, ina-address na yung mga false teaching na lumalabas dito. Nagigets pa na po ninyo. Amen ba? Okay. Kasi baka may inaantok eh. Parang nakakaantok yung init. Sa Roman mythology, sa Greek mythology, merong tinatawag na Mercury. Si Mercury ay God na maliit. Okay? At siya ang mediator between gods and mortals. Nako. Baka hindi na kayo bumili ng gamot sa Mercury drugs. Si Mercury ay God daw. Siya ang mediator. So nag-gets yun na kung bakit diniin na Jesus is the mediator. Kasi naniniwala na sila paminsan-minsan. Andyan naman si Mercury, siya ang bahala sa atin. Grabe, di ba? So ganun ang ina-address na mga false gospels o false teachings. Kaya dito sa verses 5 and 6, in-emphasize ni Paul na ang Panginoong Jesus ang mediator between man and God. Hindi si Mercury. Okay? Christ's mediation is the only means of salvation. Walang ibang paraan. Si Jesus lang. Di ba dapat alam natin yan, ha? Hindi yung mabubuti nating gawa. Kahit mag-ministry ka, tumira ka dito sa church, ikaw tagalinis. Hindi yun. Hindi yun ang paraan para ma-save. Only Jesus is the mediator between man and God. So, naiintindihan po natin to. Panghuling keyword. Kanina ulit, ano yung keyword? Prayer. Sabihin nyo ako. Salvation, kasi nakakalimutan ko rin eh. Prayer, salvation, ano? Sunod. Mediator, panghuli, herald. Okay, alisin nyo muna yung Christmas song. Ano yung herald? Okay? Kagaya ni Paul, Christians are called to be herald of truth. Herald of truth. Sabi sa verse 7, and for this purpose I was appointed a herald and an apostle. I am telling you the truth. I am not lying. And a true and faithful teacher of the Gentiles. Pag binasa nyo po ito, medyo i-open and close parenthesis ninyo. I am telling the truth. I am not lying. Dumiretso po tayo ganito. And for this purpose, I was appointed a herald and an apostle and a true and faithful teacher of the Gentiles. Sabi ni Paul, I am not lying. I am telling the truth. Ganun po ang pagkabasa po nun, para mas madali sa maintindihan. Okay, and then sa Acts 6:4, and we'll give our attention to prayer and the ministry of the word. Kasi ito na nga yung Hellenistic saka yung Hebraic, nag-aaway sila doon. May inaapi sila sa loob ng church. Aba, yung mga widows ng mga ganitong klaseng Hebrews, hindi inuuna, hinuhuli. Ang ginagawa ng mga apostles, yun pa inaasikaso pa nila. Kaya ang ginawa ng mga apostles, pumili sila ng mga leaders na yun ang i-address nila. Leaders na nililid ng Holy Spirit. Saka may skills. Sila na lang ang bahala doon kasi ang sinasabi ng mga apostles, hindi natin pwedeng pabayaan ang ating ministry of prayer and ministry of the word. Ibig sabihin, ginagampanan talaga dapat yang dalawang yan. Ministry of prayer and ministry of the word. Hindi dapat pinaghihiwalay yan. Okay? So maraming issues sa church, pero hindi pwedeng kaabalahan yon. Yung pag-aayos sa simbahan. Anong may mga issues natin? Ako, mainit dito, wala tayong aircon, yung mga kaperahan natin, ano ba yung mga madumi, technical, marami tayong problema dito sa technical. Yes, mahalaga po yun. Pero kailangan may nakatutok din doon sa prayer and ministry of the word. Yung pagdi-disciple, yung pag-evangelize. Huwag po natin kakalimutan yon. Kasi kagaya po ng
Magkapatid si Martha at si Mary. Kung naalala niyo po yan. Ang sabi ni si Martha, busy sa paghahanda naman para kay Jesus. Pero si Mary, umupo lang sa harapan ni Jesus kasi magsishare na si Jesus ng wisdom niya. And then, nagrereklamo na si Martha, Panginoon, Lord, Teacher, baka pwede namang sabihan mo si Mary. Kasi nakaupo lang siya dyan. Pagod na pagod ako dito para sa iyo. Pero ang sabi ni Jesus, pasensya ka na Mary, pasensya ka na Martha, mas pinili ni Mary ang mas mabuting part. Okay naman po ito lahat, pero piliin po natin ang mas mabuting part. Prayer, minister of the word, mag-evangelize, mag-disciple, magpalago ng mga tao, magpalago tayo personally, spiritually. Yun po ang mas mahalaga sa Panginoon. Ano po ba yung truth na sinasabi dito ni Apostle Paul na ilang beses niyang binanggit, no? I am telling you the truth. Diba? And a true and faithful teacher of the gospel. Ano nga ba yung the Gentiles? Ano nga ba yung truth na sinasabi ni Paul? Sabi po ni Jesus sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Si Jesus ang truth. So si Jesus pala talaga ang binabanggit ni Apostle Paul na truth na dapat nating i-share sa iba. Christians are called to be herald of truth. Ano pa yung truth? Marami pong truth eh. Yung lahat ng nasa Biblia ay truth. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. John 3:16. Kaya pinadala niya ang nag-iisa niyang anak ng Panginoong Jesus. Siya ay pinako sa krus para tayo ay ligtas sa ating mga kasalanan. At kung sino man ang maniwala, manampalataya sa Kanya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. That's the truth. So, lahat po yun, yung galing sa Word, yan ay truth at yun dapat ay maiparating natin sa mga tao. Tayo ay dapat na maging herald. Ngayon, ano na yung herald? Yung herald po, ginamit ni Apostle Paul kasi ginagamit nila ito. English po yung herald, okay? Yung Greek word nito, ginamit ni Apostle Paul para maka-identify o maging relevant sa mga tao. Bakit? Kagaya po sa Greek mythology, hawig din po kay Mercury, meron po silang tinatawag na herald or messenger na God. Ang tawag po siya sa kanya ay Hermes. Nako, wag po kayong bibili ng Hermes, mahal po yun. Siya ay messenger of the gods to deliver the message of gods to the mortals. Kung kanina mediator si Mercury, siya naman messenger si Hermes. Messenger, herald siya to deliver message of gods to the mortals. Eh sino ba ang may totoong mensahe? Ang Diyos na nag-iisa. Di ba? Sino ba ang mensahe? Ang Panginoong Jesus. Sino ang herald? Si Paul. At sinasabi niya ito, nasabihin din, tayo ang herald talaga. Tayo ang mga kumikilala sa Panginoon. Tayo ang herald. Tayo ang messenger. Paano makakarating sa kanila ang message ng Panginoong Jesus? Tayo ang gagamitin. So even as church, hindi lang po pastor ang dapat na messenger. May gumugulo sa isip ko eh. Messenger, yung FB Messenger na alala ko. Tayong lahat ay messenger ng Panginoong Jesus. Tayo ang magdadala. Tayo ay tinawag na maging messengers of truth. In summary, tapos na po tayo. This passage is telling us and reminding us of these 4 things. It is important to pray for all the people, including the people na enemies natin. We consider iba, government, yung mga nakasakit sa atin, kasama na po yun. Number 2, God's desire for everyone is to be saved. Wala pong exempted. Number 3,
Jesus Christ is the mediator between God and man. Huwag po natin kakalimutan na ang Panginoong Jesus lang, walang iba. Yung 5 solas, di ba? Naalala niyo yan? 5 solas. Only the Bible, ang salita ng Diyos. Only Christ, through faith, by grace, through faith. Pinapaalala po, Jesus Christ is the mediator between God and man. Number 4, we are all called to be messengers of the truth. So in conclusion, ang sulat po ni Apostle Paul kay Timothy at sa Church of Ephesus ay nananatiling relevant pa rin sa panahon natin ngayon. Relevant po ba? Makakapagbabago po ba ito ng ating pananaw sa ating relationship sa iba? Kahit na sinasaktan tayo ng iba, kahit na ayaw natin sila. Makakabago po ba ng behavior o ng attitude na ipanalangin natin sila? Yes. Nakalala ko po nung medyo bata-bata pa po ako, marami pong kasi leader po ako noon pa man, leader ako ng music ministry, at pag leader po kayo, hindi nyo naiiwasan na may sumasama ang loob sa inyo. Tama po ba? Hindi nyo talaga, kahit sa trabaho, ganyan lagi di ba? Nanganganib pa nga yung ibang buhay, di ba? Ganun po ang nangyari po sa church. May nagrebelde. Dahil sa pagpapatupad ng rules sa ministry, may nagre-rebelde. Noon po, talagang hindi ko kaya silang ipag-pray. Pero as I mature, as I grow in faith, lahat po tayo nagmamature. Siguro late bloomer nga lang talaga ako. No? As I mature, nung nag-mature na po ako, kaya ko na. Lately lang, last year ulit, meron na naman. May naka-offend na naman sa akin. Minasama ang aking principle sa buhay. Sa aking pananaw bilang naglilingkod sa Panginoon. Pero this time, iba na. Lumalagpas na lang. Kasi pag hindi totoo, lumalagpas na lang. Lumalagpas na lang. Hindi naman po madali yan. Kailangan kong i-manage pa rin. Kailangan ko pa rin ipag-pray. You know what? Pag pinapanalangin mo isang tao, naging honest ka sa Panginoon. Ang una mong gagawin, Lord, patawarin mo muna ako. Kasi hindi naman magiging totoo ang panalangin ko, Lord, kapag hindi totoo yung puso ko. And then, siyempre, kailangan mag-heal, and then later on, wala na. Okay na yun. Hindi naman nire-require na harapin mo lahat eh. You can choose your battles. Pwede namang, yung iba, palagpasin mo lang. Yung iba, binigyan ka ng pagkakataon na i-manage pa yon at haharapin mo talaga. Pero ganun. Ang tanging paraan po nun, ipanalangin mo talaga sila. And that's very effective. Nung kahapon po, nag-GTA po kami regarding sa preaching na ito, at tinanong ko nga sila na meron po ba kayong mga nakaaway noon na hindi nyo mapatawad? May isang women po na nag-testimony siya. Sabi niya, nung hindi pa ako Christian, sabi niya, may kaaway daw siya, kapitbahay niya. Lalaki, babae siya. Tapos, talagang away sila, nakikipagsagutan siya. Tapos, in-invite na siya ni Myra na mag-church sa Nasugbu. Alam niyo po ba? Very faithful itong mga women na ito eh. Later on, parang hindi naman niya kinakausap, pero iba na yung puso niya. Iba na yung puso niya doon. Hindi na siya nagagalit pag nakikita niya. Hindi naman nagbago po itong lalaki. And you know what? Ito pa, bago daw siya maging Christian, alam niya, born again yun. Aray, di ba? Alam niya born again yun kasi minsan sa buhay na ay ini-invite siya sa church noon. Tapos naging ganun sila. Ow! Diba? Kaya talagang ayusin natin ang buhay natin to lead well. We have to live well. Pero alam niyo po ngayon, sabi niya, I'm free na ako doon, sabi niya. Hindi na ako magagalitin. Kahit yung asawa niya na hindi agree na mag-church siya, okay lang. Pinagpipray na Pinagpipray. Tingnan niyo po yung kapangyarihan ng panalangin, no? At may isa pang women. And by the way, kakwento ko po, may ending na po yun Nasolve na po yun.
Hindi niya naman po ipinag-pray, pero nung January yata namatay na yung lalaki. Huwag niyo po ipag-pray na mamatay sila, okay? Pag-pray niyo po na maligtas sila. Okay? May isang women pa na nag-share. Kasi nung during PGL, nagmamadali na yung dalawang women na yon kasi sila po eh. Kasi nagpaalam naman sila, pero hinahanap na sila ng mga asawa nila sa Nasugbo, pinapauwi na sila. Pinapauwi na sila ang aga-aga pa eh. Gusto nila mag-commute, pumunta na raw silang Cubao, mag-bus na raw sila, ganon. Sabi namin, mahihirapan kayo, ganto ganyan. Kasi yung isa talaga doon, ayaw siyang payagan. Hanggang ngayon, talagang pinapahirapan pa rin siya, pahirapan pa rin daw sa pag-church. Okay? Ito na yung kwento noon. Yung mga ayaw pumayag na, yung isang women, ayaw pumayag, di ba? Hindi siya agree. Alam niyo po bang, kwento niya kahapon, na kasi sila yung naglilinis sa church every Friday night. Alam niyo po ba, yung asawa ng isang women, tumutulong na sa paglilinis ng church. Palakpak naman po sa Panginoon. Malaki po talagang nagagawa ng panalangin. Ito pa, yung isang women, sabi doon ni Pastora, ipag-pray mo yung asawa mo. Pag natutulog siya, iganyan mo yung kamay, hindi niya alam tawag doon i-lay hands, di ba? Iganyan mo yung kamay, ipag-pray mo. Kasi ito mas matindi kasi ito na mas mahirap sa kanya na mag-church, no? Pero sabi niya ganoon, dati pag niyaya ko, kasi niyaya daw mag-church, galit. Ay, ayoko, ikaw lang dyan. Pero ngayon, nung sinabi niya raw one time na, kung maging Sunday na ang church, mag-a-attend ka na ba? Pwede naman. Di ba? Pinagpipray niya. May binabago ang Panginoon sa mga panalangin. Amen. No? So, wag po tayo magsasawa na manalangin sa mga tao kasi gusto ni Lord na iligtas sa mga tao, no? So, pinapaalala nito na responsibilidad natin ang manalangin hindi lang para sa ating mga pangangailangan at para magkaroon tayo ng mapayapang pamumuhay, kundi mananalangin tayo para sa lahat, para sa mga leaders ng gobyerno at dalhin ang mensahe ng kaligtasan para maligtas at makakilala ang lahat ng tao sa Panginoong Hesus. In application po, ano po yung mga maaari nating gawin? Mag-set aside po tayo ng times of prayer. Mananalangin po ba tayo? You can join yung Dawn Watch natin. Sa fellowship po natin, may mga panalangin din. Sa D-group po natin. Minsan kasi, mahuhulog tayo sa sa pangangailangan lang talaga natin ang pinagpiparay natin. Okay? Isama po natin yung pananalangin naman sa kaligtasan ng mahal natin sa buhay, ng mga kapitbahay natin. Kung asawa mo hindi pa mananampalataya, pag-pray mo siya regularly, may ginagawa po ang Panginoon. Panalangin po natin yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Pangalawa, let's be intentional in sharing salvation. Intentional po tayo. Mamuhay talaga tayo ng maayos. Pangatlo, live well to lead well. Talagang pangalagaan natin ang testimony natin na hindi tayo nakakatisod sa iba. Yun po yung meaning ng oikos na kakaibiganin mo sila, ipapakilala mo kung sino ka, magiging friends mo sila, ipapanalangin mo sila, bibigyan mo sila ng ulam, at marami pang ibang paraan para maging close kayo, and then pag in-invite mo siya, pag sinare mo sa kanya si Christ, may hirapan siyang tumanggi. Yun ang oikos. Imagine nyo na lang, pag nasira ang testimony natin, pag nakipagsagutan tayo, nakipag-away tayo, ang hirap, di ba? Ang hirap bumawi. Hindi, tayo pang may hirapan. Kaya we must live well, to lead well. In order na ma-lead natin sila sa tao, dapat meron tayong magandang testimony sa kanila. Dapat yung attitude natin maayos, kaya natin kontrolin, binabago natin araw-araw ang ating mga sarili. By the grace of God, kaya po yan. Pag nagdadrive ka, di ba, laging magagalitin. Mababago at mababago kung pinapanalangin po natin, dinidesire natin. At marami pong iba na pwede nating i-apply sa buhay po natin.
Magpatawad na kayo kung mga iniwanan kayo. Di ba? Patawarin nyo na sila. Move on and live well to lead well. Applying these principles is a lifelong journey. Hindi po ito simple, hindi po ito madali, hindi po ito tapos na, tapos wala na. Pag nalagpasan po natin ang level na ito, may another level na naman, may another level na naman. Hindi mo alam kung hihirap ba o mas magiging madali sa'yo. This is a lifelong journey. Pero ang testimony natin, kailangan natin pangalagaan and be a good example. Kasi yun lang po ang tanging paraan. Manalangin po tayo para sa kaluluwa ng iba. May God's grace empower us as we seek to live well, to lead well. Let's pray. Maraming salamat po, aming Diyos Ama, Panginoon. Salamat dahil kami, Lord, ay minahal mo, Panginoon. At pinakita mo ito sa pamamagitan ng Panginoong Jesus sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sa kaligtasan, Panginoon, na ibinigay niya, Lord, sa amin, Panginoon. And this time, Lord, inaayos mo ang aming puso, Panginoon. Hindi siya isang pitik lang, Panginoon, at nabago na ang aming mga character, ang aming mga values, ang aming mga culture, Panginoon, ang aming mga behaviors. Lord, hindi ganun kadali, Panginoon, na mabago, Panginoon. Kaya naman, nung kami ay niligtas mo, Panginoon, dilinis mo na kami, Panginoon. Pero meron pang pagpapabanal na magaganap sa aming mga buhay na kung saan ay unti-unti mo kaming itatama, tuturuan, Panginoon, para malaman namin ang kalooban mo sa aming mga buhay upang sa ganun, Lord, lalo kaming maging holy and righteous sa inyong harapan, Panginoon. Lord, marami pa kaming kailangan gawin. Pero ang message, Panginoon, ngayon, this is about humility and submission. Panginoon, especially doon sa mga taong sa tingin namin ay hindi karapat-dapat, Panginoon. Lord, meron bang karapat-dapat, Panginoon? Wala naman. Pero Lord, dahil sa biyaya nyo sa amin, Panginoon, kami ay nagkaroon ng opportunity, Lord, lumapit, Panginoon, sa inyo. Kaya naman, Panginoon, ngayon, hayaan mo na yung pananalangin namin sa iba, Panginoon, ay magbunga ito, una, sa aming mga puso, sa aming mga sarili, Panginoon. Talagang ma-humble down kami, Panginoon. Sa pananalangin sa iba, Panginoon, hayaan mo na mag-confess muna kami, mag-repent muna kami, Panginoon, kung kami ay nagtanim ng mga sama ng loob, Panginoon, sa aming kapwa, yung mga nakasakit, Panginoon, sa amin, Panginoon. Lord, hayaan mo na mapatawad din namin sila at maipanalangin namin sila, Panginoon. Hayaan mo din, Panginoon, yung aming government. Ano man, Panginoon, ang decision making, we just pray, Panginoon, sa mga leaders namin, sa government, Panginoon. Ang gawain namin ay manalangin sa kanila. At alam namin, Panginoon, na ikaw ang gagawa, Panginoon, para kami, Lord, ay magkaroon ng peaceful and quiet lives, Panginoon. Kung hindi man, Lord, mangyari ito, Panginoon, ang dalangin namin, makakilala sila sa Panginoon. Makakilala sila, Panginoon, sa inyo, Panginoon. Sila rin, Panginoon, ay maligtas, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Dalangin namin talagang makuha namin ito. Simpleng mensahe, Panginoon, pero hayaan mo, Lord, na maipabuhay namin ito sa ibang mga buhay, Panginoon. Hindi madali, pero this is a lifelong journey, Panginoon. Samahan mo kami, tulungan mo kami, Panginoon, na matupad namin, Panginoon, ang kalooban mo sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos. And even, Lord, sa aming pagwawakas, Panginoon, una, Panginoon, dalangin namin na Ikaw, Lord, ang siyang tumulong, Panginoon, sa amin, Panginoon. Hayaan mo na ang biyaya, Panginoon, na ginawa mo, Lord, sa amin, Panginoon. Hayaan mo na ang pagmamahal mo, Panginoon, ay madama namin, may uwi namin, Panginoon, at samahan mo kami, Banal na Espiritu, sa aming paglisan, Panginoon. Lord, panalangin na rin namin, Panginoon, yung may mga birthday, Ikaw, Lord, ang siya magpala, Panginoon, sa kanila. Yung may mga karamdaman, Panginoon, dalangin namin, na Ikaw, Lord, ang patuloy na magpagaling, Panginoon, sa kanila. Lord, Ikaw magbigay ng solution sa mga may challenges sa buhay, Panginoon.
Maraming salamat po, O Diyos, sa aming paghahayo, Panginoon. Hayaan mo na madala namin ang mensaheng ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Before po tayo umalis, meron mo lang po ako